Okay, so here's the second project na pinakita sa atin ni client. Dito sa client natin, itong turnover natin last May 2025. So this a 2-story residential. It was built by a dependent contractor. So ngayon, nagkakaroon ng konting issue na kailangan nating gawin and i-assess kung ano yung kailangan nating gawin para maiayos. So pakita ko sa inyo kung ano yung mga problema nitong bahay. So mag-start tayo dito sa ground floor. So, dito sa ground floor, ang problema nito is structural stability. So, as you can see, nagkakaroon na ng corrosion yung bakal dahil hindi sila naglagay ng concrete spacer doon sa buhos. So, magkadikit na yung concrete tsaka yung reinforcement bar. Kaya nung nagkaroon ng corrosion, yung concrete, lumabas na yung reinforcement bar. So, pagpasok naman natin sa loob, ginawa nila tong storage. Pero, gagawin kasi ito na residential. Uwi yung anak nila from US. So, dito, nagkaroon din ng leaks dahil wala pang roof by then. So, yung waterproofing is hindi naging maayos. So, makakapansin nyo sa ceiling is may mga corroding na rin yung painting. So, palagi ko yung issue din nito is nakakaroon din ng paglabas ng mga reinforcing bar. Akit tayo ngayon sa second floor. So, dito sa labas yung hagdan nila. Pag-akyat dito sa second floor, napapansin nyo is pag maulan, possible mabasa yung aakyat dahil wala tayong malaking shed dito, ka-stairs. Pagpasok dito sa pinto ng second floor, ito yung loob. So, ang una nating mapapansin dito is yung ceiling. So, meron na din dito mga damages due to water leakage. So, very possible na merong leakage sa roof since it is a shed type of roof. Possible na merong problema doon sa flashing dahil ang tawag doon sa type ng roof na ginamit is solar type. Ewan ko kung ano yung tamang iba pang term sa inyo, pero dito sa 10 is solar type of roof siya. As far as I can see, ang problema lang naman ito is water leakage sa roof. Sa tiles is properly pa naman siya, wala pang kumapak or umangat. So what we will do is total renovation ng ceiling. So tatagalin natin yung ceiling and gagawin natin siyang modern. Iayos muna natin yung roof na wala na siyang water leakage. So proper assessment yung gagawin natin kung saan nanggagaling yung mga water leakage. As for the structural stability naman, ipapakita natin to dun sa ating mga structural engineer para makita niya kung ano yung dapat natin gawin as we are always coordinating with the proper professional to resolve these issues. So, sa karanasan ko naman, nalagyan ito ng concrete epoxy para ma-cover up yung mga bakal. Then, we will do waterproofings and then toppings ng concrete para maitago naman natin yung mga bakal na expose. So, we will keep you updated. Try natin itong ayusin as soon as possible pagka sinabi ko na yung mga dapat gawin and dapat ayusin sa client. So, we will keep you posted and thank you for watching.